Okay, magandang hapon sa lahat, wherever you are in the world. This is Justin Talk News PX. At before we start, I would like to request paki-like, share, and then subscribe. If you are new to this channel, please subscribe. Then, you want to be notified whenever we have a new vlog or new podcast, press the notification bell so that you will be immediately notified. So, kakatapos lang ng uh, para sa akin muro-muro muro-muro na uh, impeachment hearing dyan sa House Committee on Justice ng House of Representatives. Natapos na or tapos na yung committee level, yung mini trial ni Luistro, at lumabas din na talagang mini trial din ang ginawa nila. Doon sa mga sinasabi nila clarificatory questions or inquiry doon sa mga witnesses, at lumalabas na they are not merely clarificatory question but examination. Do you want to extricate from the witnesses facts na hindi nila dapat ilahad dyan at hindi nakasaad dun sa impeachment complaint on the first place. So that's a trial already. So malaki ring yan, paglabag dun sa constitutionality ng investigation na yan, which is supposed to be a preliminary investigation, and the only purpose is to determine kung mayroon bang probable cause, at lumabag sila dyan. At isa pang napaka very klaro naman na mga bagay na pinapakita dito sa hearing na to, na ginagamit ang mga ahensya ng pamahalaan para maging isang weapon against an imminent kalaban sa pagkatao ni Vice President Sara. Lahat na witnesses nila ay mismong mga agencies ng ating pamahalaan, particularly yung sa DepEd, taga-DepEd din doon sa case ng bribery and malversation. Then doon sa SALN, mas matindi yung SALN dahil AMLC talaga. And even sa SEC, ginagamit nila yan para maging witness laban kay VP Inday Sara. At today, si mismong direktor Melvin Matibag ang isa sa mga nag-testify, at klarong-klaro naman ang kanyang mga pahayag na talagang tumatayo na sila as witnesses para dito sa case ng destabilization and threats. Sila nagsasampa ng kaso na yan. Sila mag-determine, sila naghahanap ng investigation, nag-iimbestiga, at sila rin ang pangunahing ahensya na nagsasampa ng kaso na yan laban kay VP Inday Sara. So instead of saying kung anong findings nila, they have a lot of comments na talagang they found it na meron talagang basihan sa grave threats. Merong basihan sa grave threats sa side nila, kaya sinampa nila yung kaso. All of this nagpapakita na weaponize ng pamahalaang ito ang lahat ng mga maraming ahensya ng pamahalaan natin para madiin ang kanilang political enemy na si VP Inday Sara. So nakikita na natin kung saan patungo itong mga hearing na yan sa impeachment. At hindi ka nga masurpresa. Ano ka masurpresan yan? Alam na natin kung anong resulta niya noon pa. Kasi ang pronouncement nila na guilty na si VP Inday Sara eh. Even though they are saying na ang ginetermine nila is probable cause. No? Lagi nilang sinasabi, probable cause lang ang i-determine natin. Ano bang probable? Posibleng dahilan na
itong impeachment hearing ng pagka-convict ni BP ni Sara ay posible itong mga ebidensyang nakalap namin. But sa kanilang mga salita, guilty na si BP ni Sara. So saan dyan ang paggampanyo ng tama yung responsibility at obligation? You are not allowed to make a decision whether guilty or not si BP ni Sara. It is not your job to do that. It is a job of the impeachment trial court, which is the Senate. At ginagawa ninyo yan para, alam naman natin, obvious na obvious. Hindi lima, ilang bisis, mayroon pa siyang PowerPoint na pinipresent para madiin ang kanilang drive, kanilang propaganda na talagang i-demolish ng husto si BP ni Sara. At yan naman ang pipick upin ng press, paulit-ulit nilang sabihin ang mga grounds na yan. Paulit-ulit nilang sabihin. At ito si Bini Abante, parang ano ito parang demonyong nakasuot lang ng pang pastor na kasuotan. Kasi yung pronouncement niya, pwede pala si Taning papasok sa isang pastor. Contradictory sa kanyang mga sinasabi. Yung hindi ba siya nangingilabot sa mga sinasabi niya? Na yung mga sinasabi niya ay kabaliktaran sa kanyang mga ginagawa diyan sa Kongreso. Hindi pa siya nangingilabot yan. Magbibiskas siya ng mga verses diyan sa Biblia, tapos hindi niya nakikita yung sarili niya. O utos niya ng may sungay. Kawawa naman yung sikta na yan na hinahawakan ni Bini Abante. Tapos panay pang sabi niya na taong bayan ng nagre-representa siya ng taong bayan. Hindi ka mo na-elect na talo ka naman, hindi ka na-elect na congressman. Congressman Abante, talo ka. Nag-decide na nga yung Supreme Court dahil matigas ang ulo nyo at matitigas kayo, hindi nyo sinusunod yung decision ng Supreme Court na hindi pwede ang pangalawa na contender diyan sa eleksyon na yan ay ang papalit. Wala kang karapatan na papalit doon sa na-disqualified na nanalo. Pero hindi nyo sinusunod yan. Siguro may apila pa. Excuse. So yun ang napaka-ironic. Itong isang pastor nagsasalita tapos ng kabutihan ng mga turo ng ating Panginoon at ang ating mga santo, at iba naman ang ginagawa niya. Di ba? Yung huli niyang panalita, truth will set you free. Totoo. It will set you free. Pastor Abante, pagdating ng panahon, ma-realize mo yung ginagawa mo. Kung wala na ang presensya ni Taning sa iyo. Yun ang katotohanan dyan. Ngayon, maraming highlights yung ang hearing na yan ngayong araw na to. Pero kung titingnan mo pare-pareho lang ang mga discussions ng mga nakaraang mga linggo. Alam na natin kung anong sasabihin nila. Parang binabalik lang nila itong mga discussions dito. So, para sa akin walang relevant. Excuse me.
Ayan po. Okay. Para sa akin, walang bago o relevant na topic na dinidiscuss nila. It's all the same accusations, the same na improve lang dahil nga dito sa NBI, which sa unang ano niyan, sa unang presentation nila ng for and substance, hindi naman nag-appear ang NBI, hindi naman nag-appear yung AMLC. Yung siningit nila yan dahil nga nakita nila na pwede nila na i-weaponize talaga ang mga ahensya na to na nagpapagamit naman sa alam naman natin kung anong dahilan. Kung hindi position, meron talagang ano yan, there is a malita reason bakit nagkaganyan, bakit pumapayag itong mga ahensya na to, itong mga namumuno sa ahensya na to. May promise yan na kung mangyayari ito ang mangyayari sa'yo, itong mga mga bagay na matatanggap mo, sigurado yan, merong ganyan. Hindi mo naman itataya ang career mo, ang posisyon mo kung walang kapalit. Di ba? So, yung nakakabahala lang, yung sa NBI na sinabi nila, hanggang ngayon naghahanap sila ng yung gunman na ang paratang pa nila doon sa mga sinasabi nung may isang nagsasalita doon na congressman na in fact pati si nagsasalita si Abante at si Matiwag sinasabi na hindi lang 30 or dahil kay BP Lini daw 30 lang ang security ni BP Lini, kay BP Sara more than hundreds daw, I think 500 ganyan ang security. Na ikukumpara ba ninyo ang situation ni BP Sara at kay BP Lini? Ano bang threat ang natanggap ni BP Lini during the term of Vice President Duterte? Wala. Dinipinsahan pa nga siya ni dinipinsahan pa siya ni President Duterte. Kung naalala ninyo na mayroong isang undersecretary na gusto siyang ipa-impeach, pero sabihin ni Duterte, stop it. At nirepriman pa niya yung undersecretary, parang tinanggal nga niya. Pero ito, definitely, it's the contradiction. Dito talagang gusto talagang not only gusto nila matanggal si BP Sara at all means, meaning pati buhay ni BP Sara ay nanganganib, kaya kailangan siya ng maraming mga security. In fact, tinanggalan pa nga siya ng security. Ang daming tinanggal sa kanya, di ba? 2024 nung pag-resign niya diyan sa DepEd, tinanggalan siya kaya kumuha siya ng sarili niyang mga security at hindi niya kinuha yung gustong ibigay ng I think it's the PNP. Ayaw niya tanggapin. At may nakadetail dyan ng mga army. Kasi hindi naman lahat close-in guard, security guard ng Vice President. Yung nasa close-in lang, yung BP Security, BPSG Security Group, Vice President Security Group, talagang kinuha niya yan. Dahil marami na nga siyang mga threat. Kinuha niya yan. Kasalanan ba niya kung dipinsan niya ang sarili niya? O kasalanan ba rin nung ibang mga nasa active service kung i-volunteer ang kanilang mga services para maprotektahan ang taong pinaniwalaan nila na dapat protektahan dahil nga siya ang magiging future president ng bansa natin at siya ang pag-asa ng bansa natin na maiba naman ang takbo. Hindi kasalanan yan. Kung off na yan, pwede siyang sumama doon. Kung nakalib siya, pwede siyang maging that's upon the decision ng the Vice President. Kung may tiwala siya sa tao na yan, na pwede mag-secure sa kanya. Hindi naman pwede choice ni BP Sara, kaya nga hindi niya tinanggap yung gustong ibigay ng PNP sa kanya. Sabi na, magbigay daw. Dahil na-issue na ngayon
gusto na magbigay ng ano, sabi ng security in addition. Ano sabi ni VP Inday, hindi, wala kaming tatanggapin na. O, di ba? Tapos ngayon, yan ang i-issue nyo na bakit maraming security. O, tanongin nyo, bakit kailangan? Kung nasa security cluster kayo, tanongin nyo bakit kailangan. Hindi ba klarong-klaro yung treat nyo kay VP Inday Sara? Kaya nga nasabi ni VP Inday Sara na kung anong mangyari sa kanya, yun din ang gagawin niya kay Tambaloslos, kay Lisa Tanas, at kay Bangag. Dahil marami na siyang treat na natatanggap. Marami na siyang treat na natatanggap. At meron pa ngang balita na meron talagang physical treat na nangyari sa kanya. Kaya may sugat siya sa liig na hindi naman yan confirm. Nang tinanong siya kung paano niya nakuha yung sugat niya, gusto nilang anong sabi niya? Gusto nilang gurgurin ako. Siguro pabiro lang yun. Pero hindi natin alam kung ano ba talagang nangyayari. Kaya may karapatan siya na magkaroon ng security. Kaya hindi dapat yan ini-issue ni Melvin Matibag eh. At nakita natin na talagang more than investigation, gusto talaga ni Matibag. Politiko rin siya. Politiko ang dating niya. Na para talagang ma-impeach si VP Inday Sara, yun nakikita natin. It's not merely an investigation ang ginagawa niya. Talagang demolition job din ang ginawa ni Melvin Matibag. Hindi lang yung pagkukuha ng mga ebidensya. Isipin mo, yung pagsasalita na gusto namin ang ulo, ang na sinasabi ni Paulo, ni Pulong, ni Baste. O pati yung sinasabi ni Sara, gusto ko talagang tanggalin yung ulo. Hindi ba nyo, that's an hyperbolic statement. That's an hyperbolic statement. At wala namang krimen na nagaganap sa imagination lang, sa balak lang. Kailangan para ma-prove mo ang isang krimen ay ginawa niya. Pagsabihin mo lang, gusto mong patayin yan, o hindi naman nga patayin eh. Ang sinasabi niya, gusto niyang tanggalin ang ulo. Na marami namang ibig sabihin. Ang ulo ang hihingi namin. Ang ibig sabihin, ang posisyon. Other meaning of sa ganyang expression. Gusto namin mag-resign ka ng ulo. Ganyan yun. Gusto namin ang ulo o pangulo na mag-resign. Hindi pupugutan ng ulo, ang ibig sabihin. That's a political statement. At political hyperbole yan. Kung naintindihan nyo. At hindi rin obra yan sa korte kung ganyan lang. Kasi wala namang supporting na corroborating ng mga proof na ginagawa ni VP Inday Sara yan. Wala namang nag-witness. Kahit na may mga NBI, alam nila yan eh. Yung kapirasong statement, yan ang isasampo mo sa korte at sabihin mo na may intention si VP Inday Sara laban kay PBM. Hindi yan uubra. Tsaka yung statement nila, totoo, conditional statement, conditional treat yun. Kahit sino ang abogado ang tatanungin mo. Ganun nun. Kaya nakikita na natin malabo talaga yung ano nila. Sa MLC marami na tayong discussions dyan. Ngayon inulit pa nila 6.7 daw yung transactions, 600 transactions in a span of 20 years. Hindi yan posible. Kukunti lang yan, di ba? Kung tutuusin, isipin mo, withdrawal at deposit isasama mo lahat yan, pati yung lagay ng pera mo sa isang investment, plus na naman yan. Kaya ganyan karami, 20 years yan. At saka hindi naman impeachable offense yan kasi nagsisimula yan 2005. Kailan man naging Vice President VP Inday Sara? 2022, dapat dyan ang focus. Kaya alam nila yan, pero dahil nga gusto nilang siraan, kasi hindi nila mapakita na ganyan ang kalaki na 6.7, na hindi naman yan impeachable offense.
Dahil wala na yan sa period kung saan dapat i-impeach ang isang vice president. Pero inulit-ulit. Kasi rin yun ang script nila. Yun ang gusto nilang ipakita. Ngayon, yung balik tayo kay Matibag, sinasabi nila na nag-investigate pa sila doon sa sinabi ni BP Inday Sara na gunman, hard killer. Na yung hard killer daw, hinahanap nila at meron na silang suspect. Diyan kasi sinabi daw ni BP Inday Sara na may nakausap na siyang security. Ito si Rido nagsasalita ng ganyan eh. May nakausap ng security na yun ang gugurgur ni na Bangag kung mangyari siya ay magurgur. Kaya hinahanap daw nila yan. Isipin mo, ngayon pa lang nila hanapin at gagawa ng script yan sigurado. Baka pagdating sa Senado biglang lalabas yung witness na yan. Yun ang ipipresenta. Yan ang ipipresenta. Ito yung gunman, no? Or may kinakausap na sila dyan sa mga BPSJ, mga security detail ni BP Inday Sara. At probably yan ang gawin nilang witness doon sa Senate. Yun ang gagawin nila ng kwento. At hindi yan maging successful. Kasi ang daming security dyan sa BPSJ at hindi lalabas na katotohanan yung ano mang testimonya yung ipalabas ng magiging witness na yan. So, on the works pa rin ang script nila until the hearing ng Senate. On the works yan. Kaya ngayon, yung sinabi rin ni si Matibag talaga nakikita mo talaga eh, ano yan, medyo malaki-laki rin ang malita siguro nito. So, yun ang nangyayari dyan. Ngayon, yung mga ibang yung with regard to ano naman, ayan, sa ano pala yan, sa destabilization. Yun ang gusto nilang ipalabas sa destabilization. Pero sa totoo lang, walang kakwitang-kwinta to yung hearing nila. Dahil alam na natin lahat yun eh. Alam na natin lahat na puro kasinungalingan yung sinasabi nila. At yan, hindi talaga yan papasa sa mga matitinding cross-examination, mga inquiry, mga ebidensya na nasa totoong korte na. Nasa totoong korte na. Mabuti nga itong yung BIR hindi nagpagamit. Pero delikado ang chip diyan. Ang direktor sa BIR, tingnan nyo, pagdating ng ilang linggo, mapapalitan na yan. Yan ang mangyari dyan, papalitan na yan yung BIR director. Pero nakita kasi nila na once itutuloy natin ito, matulad ito ng EMLC, lalong mayayari sila. At ang involvement nila, marami sila eh. Marami sila nagsasalita doon. Maraming ma-involve. Kaya yung sa tingin nila, masama sila dyan sa demanda kung patuloy nilang buksan yung box na yun. Nandoon yung mga income tax return ni BP Inday Sara at ni Man Scarpio, hindi na nila pinabuksan. So 36-6 ang buto dyan. Dito naman sa probable cause, of course, nakahanda na yung malita eh. 53. Talagang yung present. Siyempre maraming ayaw bumuto dyan. Hindi na nagpapakita dyan. Yung mga nabigyan lang na may may pangako na tutuloy talaga ang kanilang suporta sa kaso na yan. So napipilitan lang tayo mag-vlog ngayon kahit na may lagnat pa tayo, may ubo pa. Lahat meron. Kasi gusto ko lang
Sa bagay, kukunti lang naman na nag-review dito. At least napahayag ko yung damdamin ko at ang obserbasyon ko sa nangyari, kakatapos lang nangyari na hearing ng House of Representatives. So ganyan, yung mga ebidensya nila talagang makikita mo na nakascript talaga. At kung hindi ito mapipigilan ng Supreme Court, matuloy ito doon, walang problema rin. Wala din problema kasi hindi naman talaga ito lulusot sa Senate trial court. Sigurado yan. Ngayon pala ang numero Kung makikita ng mga senador yung isasampa nilang kaso na walang kakwenta-kwenta, walang matinong ebidensya. Yung ebidensya ngayon palang hinahanap, ini-improve yung mga ebidensya. Wala naman nag-corroborate ng mga tao. Yung mga pati ngayon sa COA, yan, kalimutan ko sabihin, weaponized din yung COA. Disallowance lang, hindi pa final ang decision. Impeachable offense. Kung mag-decide ng Supreme Court, meron pa silang pwede pa sila mag-apila. Sinabi Pinday Sara, sinasabi deny, hindi pa nga nag-apila, deny na. Nakikita natin. Kaya talagang weaponize. Ngayon, hindi naman natutulog yung mga senador natin na supporter ni Pinday Sara. At sa tingin ko, dahil nga dito sa lumabas na final na decision, final na butuhan, magkaroon pa ng plenary voting ngayong May 4 dyan sa Senado. So, dyan na natin malaman kung i-endorse nila sa Senado yan. Sa schedule kagad yan. Forthwith yan si Soto Forthwith kagad yun. At yan na ang mangyayari dyan kung hindi yan ipatigil ng Supreme Court. But dahil nga sa maraming mga nakapile na kaso, I think before the start of the trial, mag-decision na sa Supreme Court in favor or not in favor sa mga petition na pinail ni Pinday Sara at ang kanyang defense lawyer at yung mga petition na pinail nila ni Attorney Torion. So ganyan ang mangyari yan. So tayo natin, basta kung marami nagtatanong kung anong idea natin, kita naman ninyo kung paano dalhin nila yung inquiry, yung clarificatory hearing na hindi naman clarificatory dahil mismo witness nag-accuse na, sinasabi na talagang may probable cause na talagang guilty or guilty na talaga, hindi lang cause Pinday Sara. So ganyan nangyari kanina sa hearing na yun. Anticlimactic, walang kakwenta-kwentang hearing at napaka-bias na hearing na yun. So hanggang dito na lang tayo for this vlog. Medyo masama ang katawan natin, so pasensya na lang kayo, medyo inuubo tayo ng gusto. At before you leave this channel, paki-like naman, share and subscribe. Salamat po sa inyong lahat na tumalo dito sa Justin Talk News. Thank you po.